Hey! Good morning! Mga kapwa ko soberanong mga mamamayang Pilipino, lalo't higit ang aking mga kahanay sa puwersa. 99.9% it's a puwera. Oh. Paano tayo nabubudol ng sindikatong gobyerno? At paano natin matutuldukan ito? Ayan po ang aking ipaliliwanag sa episode po na ito. Malapit na, 2 beses yung ating Independence Day, no? June 12 at saka July 4. Pero 2 beses tayo naging malaya. Pambihirang patis hanggang hindi pa rin tayo malalaya. Anak na. Ay nako naman. Kupo. Okay. So, huwag na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Umpisa na po natin ang pagpapaliwanag. Linawin po natin ang mga bagay-bagay nang huwag ho tayo maliligaw. First off, inamin mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang suhulan sa mga hukuman. Roll BTR. Ang pinakamahirap doon ay buwagin yung sindikato. Dahil ang sindikato kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. Laking pera eh. Ang laking pera talaga nila, ang dami nilang pera. Kaya kahit sa'yo, yung mga judge, kaya nilang bilhin lahat. Ang prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Walang panama yung sweldo nila sa gobyerno doon sa binibigay ng mga sindikato. Kaya yun ang binubuwag namin, yun ang pinaka-importante. Ngayon, ay hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. Yung nasa baba. So, dahil na bumabalik, kasi sabi ko, operation natin, kailangan malaking session. Kailangan malaki. At saka, Pambihira, Doon pala nakasalalay ang mabuting pamamahala ng Administrasyong Marcos. Kailangan ang ating mahuhuli ay paldo-paldo. Malaki ang value. Pero nakita nyo naman, sinabi niya, mapera daw yung mga drug lord. Drug lords lang? Kaya kaya nilang suhulan ang mga prosekutong, mga pulis. Siyempre nasusuhulan din yan. Ang mga judge, siyempre nasusuhulan din niya ng mga sindikato. At lalalahanin po natin, ang sindikato sa ating bansa ay mga, hindi lang yung drug lords, may smuggling lord, may pogo lord, may gambling lord, may land grabbing lord. Ang dami. Ang dami. At siyempre, kaya namamayagpag yung mga yan, kasi nga hindi sila napapanagot. At di umano, totoo naman yun, sabi ni PBBM, nasusuhulan. Pero bukod sa nasusuhulan, teka muna ha. Pwede ding libre. Well, actually, wala namang libre dyan sa kanila Hindi po ba? Walang libre. Kahit na ikaw ang presidente, pag inutusan mo ang isang DOJ secretary na Bartolina, si De Lima, bayad ka pa rin. In cash or in kind. O kaya, bigyan mo siya ng kurakotable funds. Diba? Pabor din sa'yo yun. Una, hindi mo naman pera kung ikaw presidente. Bigyan mo yung DOJ secretary ng kurakotable funds. Hindi mo naman pera yung binibigay. Pangalawa, alas mo pang pinanghawakan laban sa kanya na hindi siya po pwedeng kumanta,
dahil meron kang bala para patahimikin ang kanyang bunganga. Diba? Pain, kumbaga. At saka hindi lang ang sindikato rito, hindi lang yung mga gambling lord, pogo lord. Buong gobyerno. Sapagkat kapag ang presidente, tayo ay hindi ko man sinasabing ginagawa ito ng kahit na sinong presidente, pero 99.9% malamang ginagawa nila. Magkakaiba lang ang level. Ang pagiging mastermind ng sindikato sa gobyerno, what are they in power for? Di po ba? So, mabuti kung sa mabuti, palagay na natin nung panahon ni Pinoy, hindi siya naging alam doon sa hudikatura kasi 3 co-equal branches yan. Hudikatura, legislatura at ang ehekutibo. Pero, reality check o real talk lang tayo, yung pong hudikatura ba, may kakayahan, may kakayahan na hawakan sa leeg at ilong ang taga-legislatura at ang lalo na ehekutibo. Wala, di ba? Wala siya kakayahan. Yung pong legislatura, may kakayahan ba siyang hawakan sa leeg at ilong ang hudikatura at legislatibo? Wala din po. Pero ang ehekutibo, meron. Sapagkat hawak niya yung Armed Forces of the Philippines at lahat ng lahat ng armadong grupo, pulis, pati KAFGO, NBI, the security guard, kasi commander-in-chief siya of all armed forces. Hindi po ba? Hawak din niya yung kwarta. So may guns na siya, may guns na siya, may gold pa. So siya, ehekutibo lang, yung presidente lang talaga, ang pwedeng bumaboy ng checks and balances sa gobyerno. Pwede niyang gawing inutil ang mga congressman, ang mga senatong at mga mga huwes, justices, and mga mahistado. Mahistado ba? Maestrado. Executive branch lang po ang maaring gagawa niyan. Pag ginusto niya, hindi ko naman sinasabing talagang ginagawa kapag ka lang ay ginusto niya. Okay, exhibit number 2. Alam niyo po, ito yung kainutilan ng DepEd. Una, hindi nila hinuhubog kasi yun ang first step di ba? Pundasyon. Hubugin sa pakikipagkapwa bata ang kabataang mag-aral. Para paglaki nila, madadala nila yun Magaling sila makikipagkapwa tao. Now, ang pakikipagkapwa bata, dapat ay meron kang batayan. Diba? Pinaghuhugutan. Ano yun? Siyempre, yung pong ating demokrasya. Diba? Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Dito, inutil na inutil ang education, Department of Education. Hindi nila ini-educate ang mga kabataan. Ini-indoctrinate po nila. Mga kung anong katarantado. Babiro mo. Sabi nga ng isang teacher, sa loob ng paaralan, tinuturo namin sa mga bata ay tag-ulan. Paglabas na, nakikita na tag-araw. Na ibig sabihin, pag tinuruan nilang kabataan na ang panglalamang sa kapwa ay gawain tibatib, ay masama. Paglabas ng bata sa eskwela, nakikita niya, itong mga nanlalamang sa kapwa ay tiba-tiba. Yung mga government officials, makikita nila ang gagara ng bahay ng mga sasakyan, ang gagara ng mga kabit. Pambira nanggigitata sa nakaw na kayamanan. Tapos yung mga gumagawa ng mabuti pa sa bayan, nakukulong. Pambira. Ito, exhibit number 1. Na ang kabataan ay walang natutunan sa mga paaralan.
Pambira pa sa patisan mo. Well, Ang obligasyon natin bilang mga sovereign people sa ayon sa natutunan sa eskwelahan mo. Ano to, siguro connected din dyan yung obligasyon natin na sumunod sa batas. Batas natin. Tapos, kasama na rin dito siguro yung pagpartisipasyon sa mga gawain ng bansa. For example, yung election. Yan. Siguro yun na po yun. Hanggang doon na. Parang ulit na yung freedom of speech, of expression, gano'n na. Now, ang ating demokrasya sa ninugo. Demokrasya. Oo. Yung ating demokrasya saan natin minana o saan natin kinopya. Hindi ko po sigurado eh. Ang alam ko lang, pagkakaalala ko lang po yung transition natin sa pananakot ng American. Shift siya sa tayo na tayo sa Pilipinas. Independent na tayo. So sa Amerika, hinugot ang demokrasya. Now sa Amerika, ma'am, ang pangunahing kapangyarihan ng mga American people ay bilang mga juror. Sila ang humusga sa lahat ng kaso ng korupsyon, human rights violations, land grabbing at iba pa sa lahat ng korte. So, yun ang pangunahing obligasyon nating mga sovereign Filipino people dapat. Pero, pinagkait sa atin, di ba? So, tanong ko sa iyo, ma'am. Arreglado ba sa iyo na ipairal sa bansa ang jury justice system katulad ng sa Amerika para mapanagot ang mga salot na kurakot? Yung po ba sa jury justice system na i-adapt po natin? Yes, ma'am. Pwede po. Pwede. Ayun. Kasi maraming issue dito sa Pilipinas, lalo na yung korupsyon, na talaga namang naganap sa ating bansa long time ago pa. At yung justice system natin sa bansa, palagay ko po talagang slow down. Trial by palakasan. Opo. Diba? Maraming mga corrupt officials, lalo na yung mga may influence na kumbaga hindi nabibigyan ng kumbaga napapawalang sala o hindi na nabibigyan ng tamang Parusa. Tama po. Kaya siguro yung jury justice system para sa akin, maaari natin i-adapt para naman somehow masolusyonan yung ganun kasi isa naman talaga sa dahilan kung bakit hindi umunlad yung bansa natin dahil naman talaga sa mga ganyan uri ng problema. Thank you very much, ma'am. Napakaganda ng pananaw mo na yan. Mabuhay ka. At, nakita niyo po yun? Nakita niyo yun, kapwersa 99.9% sa pera, college student po ito sa UP. Diba? Pero, hindi niya naman kasalanan na hindi niya alam ang mga bagay-bagay na lubhang napakahalaga sa ating demokrasya. Ang maimulat. Ako man, senior citizen na ako nung at least papunta na ako dun sa senior citizenship ko, no, ha? Nung malaman ko ang beauty ng hukuman trial by jury. Talagang hindi lang pinagkait, binubulag ng ating education department, no, tayong mga mamayan. Gusto nila manatili tayo na mga alipin nila. Dahil yun pong hukuman trial by jury, which is the epitome of democracy, kumbaga ito po yung pundasyon, ito po esensya at puso ng demokrasya. At ito po ay ating kalasag at tabak, ano ha, ni Bonifacio. Laban
sa mga abusado, sa mga drug lord, sa mga gambling lord, sa mga land grabbing lord, sa lahat ng mga pogo lord, mga mamamatay tao, at mga kawatang kuno ay politician sa buong pamahalaan. Unfortunately, yung kalasag po na yon napunta mismo sa mga kalaban ng mga mamayan. Itong mga abusado, traidor, at mga kawatan, pambihira pa sa pati. Sino ba yung susunod natin? Sandali muna ha. Sisilipin ko lang ating mga panabakuan. Ito pa. Meron pa po tayong exhibit. Isa pang exhibit. Paano niya paliwanag? Absent ka na tinuro. Ano doon? Ang bihira. Dulan nyo, wala kayong dapat kahihiya. Sapagkat ako man, halos senior citizen na ako, lumaintindihan ko yun eh. Maunawaan ko kung anong demokrasya at ano yung sovereign niya. Bigyan ko na kayo ng isang sampol. Ibig sabihin ng demokrasya, ang poder, power na sa mga mamayan. Kasi dati monarkiya, ang poder na sa hari, di ba? Siya ang sovereign. O nang nagdemokrasya, ang sovereign na, ang people na. Di ba? Ngayon, ano ibig sabihin ng sovereignty? Kataas-taas ang kapangyarihan. Meron pa tayo nun? O alipin tayo ng mga iniluluklok natin sa gobyerno? My boy! At hindi natin sila I'm on duty. Sa programa ko. Tawagan kita mamaya ha. Katapos ko mag-programa, okay? Alam mo, si Ma'am, kinaganyan yan. Attentive yan, nakikinig siya. May question and answer po ba, sir? Ayun na lang yung tanong mo eh. Isa na lang, FYI na lang ito, ha? Alam ba ninyo na demokrasya natin hinugot sa Amerika? Yun alam mo na. Bumili natin ito, Kasi itong mga kabataan, pag-asa ng bayan. Paano magiging pag-asa ng bayan kung kulang sa sustansya ang kanilang nalalaman sa loob ng paaralan? Aber, diba? Wala silang kamuang-muang. Siguro iba sa kanila dahil napapansin nila, hindi naman pala totoo itong mga itinuturo sa atin mga guro eh. Diba? Puro kabaliktaran. So, kaya siguro wala na rin silang ganang, kumbaga hindi na sila excited na malaman yung mga gustong ituro sa kanila ng mga guro. Diba? Ngayon, tutunayan ko naman, batay siyempre sa mga kaganapan, hindi lang sa ating bayan, kundi sa bansang Amerika kung saan hinugot ang ating demokrasya. Ito po yung sinasabi ng isang dating justice ng US Supreme Court. Roll, BTR. When our Constitution was formed in the 1700s, there was no clear understanding of what the framers were going to come up with when they started writing our Constitution, with one exception. They were absolutely clear in their minds that we wanted to provide for trial by jury. That was a given. The framers of our Constitution felt so strongly about trial by jury that they put it in the Constitution. They put it in the Bill of Rights. It applies to criminal trials, to all criminal trials. It applies to many civil trials. They regarded it as one of the most important safeguards of democracy. I think to their minds it was as important as the right to vote. And juries really are experts, more than we judges are, on the thing that we ask juries to do, and that is to make findings of fact. It's been said that the grand jury is the citizen's watchdog for the local government. While filing a formal accusation against a public official, So you see, ang sinasabi ng mga justices,
Opo, yung pong noong pinanday ang kanila pong saligang batas. Oh. Lahat ng delegado sa Philadelphia Convention, ni isa walang naiisip antimano kung anong ipalalaman sa kanila saligang batas. Maliban na lamang sa isang bagay kung saan lahat sila ay sang-ayon. Kailangan naroon yung karapatan ng mga mamayan sa trial by jury. Diba? Pero, hindi po original ang United States na nag-imbento o nakaisip ng hukuman trial by jury, bagkos minanan din ito nila sa kanilang colonizer, ang Great Britain, ang kanilang motherland. Po, sapagkat noong 1215, nagkaroon po ng Magna Carta sa England, no? The Great Charter of Freedom. Yan po yung Magna Carta, no? 1215. Kung saan nakapaloob ang 63 mga karapatan ng mga Briton, no? Na hindi po pwedeng sagkaan ng kanang hari gaano man ito kaungas o kalupit, sapagkat nakasaad sa probiso numero 39 na walang sinuman ang maaring makulong, maaring akusahan, di ba? O ipakulong ng hari maliban na lamang kung may desisyon na ang nananggaling sa kanilang unilitis na siya sa trial by jury of peers, yung pong mga kapwa Briton niya. Kung siya ay alipin na Briton, ay yung kapwa niya mga alipin ang uhusga. Kung siya naman ay freeman, yung kapwa freeman niya naman na Briton ang uhusga doon, randomly selected. Kung siya naman ay noble, dalawa pa ang nobility doon sa England. May mga nobles na may lupaing, may mga panginoong may lupa, at yung mga panginoon nila sa relihiyosong sektor. Ano po? So, yan po ang kanilang tabak at panangga laban sa kaungasan ng gobyerno. Kaya nga tinura noon American Founding Father Thomas Jefferson, nung siya ay natanong dahil sa mga agam-agam na napakatindi ng poder natin ibibigay sa Pangulo, paano kung siya ay mas ungas pa kaysa kay Haring George? King George ba yung D5 yata ang hari noon ng England nung sila po ay nagdeklara ng kanilang independence. Ano po? Kung saan nilagay nila pangunahing salita o kumbaga we hold this truth, self-evident truths, that all men are created equal. Hindi po ba? So sabi ni Thomas Jefferson, huwag kang mag-alala. Sapagkat aking pinagpapalagay na hukuman trial by jury of we the people pa lamang ang angkla na naisip na ng tao upang rendahan anumang gobyerno sa mga prinsipyo ng saligang batas. Dito sa atin, ang mga prinsipyo ng saligang batas, kung labagin ng mga traidor, kawatan, abusado, mamatay tao, sa gobyerno 2-5 ganong katindi. Next up, so ayan malinaw po kung ano ang pinaghugutan ng Amerika na dapat hinugot din natin nung tayo po ay nagkademokrasya. Kaso naisip nung mga sinauna nating mga kawatang kuno ay politisyan, let's run Philippines like hell. Diba? Pag nakawan natin sila, wala silang magagawa kasi kontrolado natin yung hukuman . So 1935 pa lang, pinagkait na sa atin yung Bill of Rights, ang karapatan sa trial by jury. Ganon din sa 1973 Constitution. Ganon din dito sa pinangangalandakan pa nilang 1987 Constitution na icon of democracy. Isang bagay ang tiyak. Etong mga ungas na ito, bobo, mga tanga. Hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng demokrasya. Ngayon, siyempre may pros and cons. So pakinggan natin ito. Isa sa aking mga media forum noon sa Aberdeen Court, ang aking pong bisita,
ay si Ting, ito po yung nagtaguyod, nagtulak ng MAD, mamayan against drug. Mamayan, MAD, basta MAD. Pakinggan na lang po natin siya. At siyempre yung kanyang katunggali, si Attorney Vic Velasquez, si Mr. Juror. Hindi, Mr. Jury pala siya. So, let's roll. Kaya lang ako dumating, mukhang dahil titiwala na sa banking system, gusto mga evidence sa Pilipinas. Pero lang kaya lang, ako ay lumang maraming resultation ka na hindi mo gagawin. Sapagkat unang-una pa parang natin gagawin ko, lulugin natin mga nakagirang ng patas. Unang problema sa ating sistema. Ang sistema natin ay kailan na mahusay yung batas. Pagawa lang natin na sundin natin ang batas at pagkakaroon tayo ng bantay-bantay justisya. Kaya para sa akin, parang baguhin natin lahat yan. Parang pinapanaman mo yung ating constitution at yung ating buhilang bago na tabunan ng ating batas sa Pilipinas. Kaya sa buong system, kung mga pinipiling tao naglalakad na sa kanya, sa Amerika, kahit pagka ginumpalan niya yung education attainment, sa mga ordinaryong tao, sa educational attainment, sa ordinaryong tao sa Amerika, ay panahon from correction. Halos 1% ng Pilipino ay hindi na nagkaroon ng sapat na pag-aaral. Kaya paano natin aalasahan ng babuyan sa jury system, unang-una, palibago yung aming Pilipinas. Pambihira pa sa patis, ano ha? Ano nga pangalan nito? Si Ting, dali ha? Tingnan natin. Hindi ko ba nailagay ang pangalan nito rito? Alam mo, nailagay ko eh. Pambihira, ano? Basta siya po isa sa tulak ng MAD, no? So basically sinasabi niya rito na kumbaga dali mo na. Okay ka na. Kumbaga yung pagpairal ng jury justice system daw, para nating binabalatan ng ating batas. Pambihira. Sinasaayos nga natin eh. Di ba? At saka yung sabi niya yung mga huy-puloy. Di ba? Yung mga pangkaraniwan tayo, yung mga kargador dyan sa palengke, basurero, alam binasi yan. Alam binatbat yan kung kumpara natin sa mga tambay doon sa Amerika. Pambirang patis talaga. Ano masasabi mo dyan, Mr. Jury? Pasagutin natin si Mr. Jury. Yung nararamdaman namin sa tilo, yung tumulong sa hindi mo kailangan bigyan mo ng maliit na example. Kumari, meron tayo, makain tayo, bigyan yung dalawang nag-awad, sunod nag-awad yung congressman na yun, at nagtaka sa government 12 years. Konsulto nga. Okay. Sa ating government system, pag tinawag nyo, kung madalas na kalong sa region pagkamuran, sino na nanalo? Wala kang kaya lang. Kaya, lugar tayo yung single after ng cancer. Pero tayo yung siyempre pag nanalo, wala kang kaya lang. Hindi ang ebidensya. Okay. Why? Because the culture is the system that na system natin. Okay. Ano mo yan na din tayo? So, hindi tayo, hindi mo kailangan ng maraming magdalo. Bakit? Okay. Hindi ano mo rin example ng nagawa. Konsekwensyon, tayo na ito kung TFX. Sa jury mo, ang jury, pagkakaroon ng kaya, pakinggan na ng juro, ano ba yung mga ebidensya, yung mga testigo, ano ba ang simulan, sino ang simula. Okay. Pagkatapos ng kaya, ano nangyayari? Sasabihin nyo,
sa jury, ito ang batas na susundin mo. Because kung magbibigay ng batas, yung judge, yung dulo. Okay, sasabihin ng yung judge sa mali, ang ating example, ang yun is, kung sino ito, siya may kasalanan. Kung pangalawa ito, isang kita na walang distraction. Yun yung sabihin ng judge, yung susundin ninyo. Ano yung tatagawin sa juror? Tapos sila nalilin mo testigo, ang mga ebidensya, okay, sino ang tulong ng ito? Tignan mo ang tanong sa juror, sino ang tulong ng ito? Kailangan ba ninyo ng legal knowledge para alamit na sino ang tulong ng ito? Hindi kailangan. Kung ikaw, baka mag-ibig ng juror, yung mga tanong, sa mga tulong ng pangalan, hindi nyo ng juror, yung nakakang pagkakomisyon, na pag-ibig sa sakong batigay. So malinaw na malinaw po, ano po? Dahil lang para mas luminaw. Malinaw sinasabi ni Mr. Jury. Di po ba? Ang batas na dapat lang pagdidesisyonan ng mga juror doon sa kanya limbawa ay kung sino una nanuntok. Katotohanan lamang po ang hinahanap ng mga juror. By the way, yung buong batang paslit, 7-year-old idiot. In fact, mga kwan pa lang 3 years old, 4 years old pa lang Hindi mo na kayang pagsinungalingan. Gagawa ka ng kwento, gamit lang nilang sentido komon. Lalo pat 18 anyos na kasi mga juror 18 anyos pataas Kumbaga mulat na yan sa maraming bagay sa mundo. Alam nyo ba, simulang simula, alam nyo masyadong nakapag-aral doon sa Great Britain miski sa Amerika na diba? Wala masyadong nakapag-aral sa kanila ng mga panahong yung itinatag nilang jury justice system. Pero ang lagi nilang batayan sa sentido komon ay huwag mong gawin sa kapwa mo ang anumang ayaw mong gawin sa iyo. Diba? Yun lang ang pinakabatayan na batay sa sentido komon sa paghanap ng katotohanan. Common law na isinasalin-salin by word of mouth from generations to generations. So halos sila nagkakasundo diyan kasi hindi naman mahirap yan na mapagtanto Ano ba yung masama, ano ba yung hindi? At ang mga juror, bago mag-umpisa ang paglilitis, binibrief na yan ng judge kung ano ang akusasyon doon sa akusado, ano ang mga partikular na batas na maaring kanyang nilabag o maaring hindi, at ano ang mga parusa. Ayan po ang orientation na nakukuha ng mga jurors doon po sa judge bago umpisa ang paglilitis. And again, ang hinahanap lang ng jurors ay kung ano yung katotohanan. Kung ano naman yung parusa, ano yung batas at ano yung parusa, abay, kung ano yung batas na maaari o hindi nilabag, siyempre yung mga abogado na. Yung prosecutor, yung defense, at yung judge. Kaya hindi po pwede rito yung palusutan katulad ng ginagawa sa atin sa Hukuman Trial by Palakasan, Pagkahaba-haba ng desisyon, puro palusot ang iyong matitingnan, mababasa, Sa trial by jury, guilty or not guilty lang. Tapos ang kwento. At halos malaki, halos 100% batting average naman, ang desisyon ng jury na tama. Meron siyempre mangilan-ilan na nakakalusot, for one reason or another, Pero yung mga nabiktima naman ng maling desisyon ng jury ay kinocompensate ng gobyerno. Dapat lamang po yun. At
Katotohanan po yun sapagkat mayroon ng isang hukuman na hindi nagkakamali. At yun ay hukuman ng Panginoon. Siyempre, sapagkat tayo ay mga tao lamang, pero madalang pa po sa patak ng ulan sa Saudi na mangyari yan. Ngayon, nandyan na po yung ating attorney, Mr. Jury, Attorney Vic Velasquez, UP graduate po ito. Na nag-practice sa Texas and New York for the longest time. Kaya lang siya nag-practice doon dahil hindi niya masikmura ang kalakaran sa hukuman trial by palakasan sa ating bayan. At kaya siya bumalik dito, hindi para mag-practice, kundi mag-propagate, magsulong ng Juro Revolution. Dahil siya po ay na-opera. Na triple bypass po siya doon sa Amerika. At siya ay na-orient nung kanyang doktor na opera sa kanya at sabi may posibilidad na hindi ka na magising. So, siya po ay nagnilay-nilay nung gabing yun bago siya operahan. Panginoon, ano ba ang... tanong niya sa sarili niya, Attorney Vic Velasquez, kung sakasakaling bawiin ang buhay mo ng Panginoon bukas, ano resibo mabibitbit mo para ipakita kay San Pedro? Ano ba ang mga nagawa mo sa iyong kapwa-tao? Kasi may utos ang Diyos Balikatin ninyo ang cross ng isa't isa. Be your brothers and sisters keeper. So siya po ay nagnilay-nilay, nagbulay-bulay. Abay, wala siyang maalala. Bukod doon sa siyempre, mga kabutiang nagawa niya para sa kanyang mga pamilya. Pamilya lang. Sa kapwa niya tao, wala. Wala halos, di ba? Sabi niya, Panginoon, nagkuhan siya. Covenant sa Panginoon. Sagradong kasunduan, Panginoon. Kung lulubin yung dugtungan pa ang buhay ko, ako po ay uwi ng Pilipinas para imulat ang aking mga kababayan sa beauty ng trial by jury. So halos 2 taon, kung hindi ako nagkakamali, mahigit, na siya ay araw-araw ay may programa sa DCRJ. Kasama niya pa dyan, sina Bubut Dinyo, at yung si Jimenez, yung advocate din para sa mga biktima. At yung pong sino ba yun? Yung tatay nung minasakir, pamilya dyan sa BF Paranaque. Yun po ang ginawa niyang advokasya. Now, ito naman si Lakay Rolly Gonzalo sa amin po media forum. Kasi si Pao Chip ang aming isa sa mga guest dito. So, pakinggan natin si Pao Chip. Kami sa Team Juro, dito sa pagsusulong ng pagpairal, pag-amenda ng Bill of Rights para idagdag ang karapatan sa trial by jury ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino para maging tunay talaga tayo mga soberano. Ano ang inyong 2 cents worth, Chief, sa pagpairal ng jurisdiction? Alam niyo po maganda, may bantay yung judge para yung judge may mag-guide na mga respetadong tao, na credible na tao, na makikinig sa ebidensya at makikinig sa mga testimonya, na mag-guide po yung judge. Kasi mas mahirap po nag-iisa po yung judge na magdedesisyon lamang. So kaya maganda rin po ang kahit sa heinous crimes man lang, na pwedeng makulong ng habang buhay. Doon po sa mga heinous crime kasi dahil sentence po yun. Hindi ko pwede nang pag-aralan na ating kongreso yan. Yung matagal mo na sinusunod yan Kasi ka-Facebook ko kayo, sir. Diba? Friends ko sa kayo, diba? Nasusubaybayan ko po yung advocacy niya. At nahihiyasan po na makulong ang walang kasalanan. At nahihiyasan din makalaya ang may kasalanan. Yun po yan. Thank you, man. Thank you, Lakay. So yan, nakita na ninyo. Suportado tayo ni Pao Chief Persida Acosta. Hello, Pao Chief! Mabuhay po kayo.
Siyempre, ito talking about own personal experience niya at sa mga ganap riyan sa hudikatura na nasasaksihan niya. Oh. So alam na alam po niya kung paano nabababoy ang ating sistema ng katarungan. Oh. Meron pa po bang sumusuporta? Ay pakinggan natin. Si ex-Supreme Court Chief Justice Renato Puno. Para po sa inyo kaalaman, ako din po sa pagiging isang media practitioner, I founder, National President at CEO ng Philippine Trial by Jury Movement. Sa inyo po experience bilang naging isang punong jurado ng Korte Suprema, ano po ang pananaw ninyo doon sa pagpaira ng jury justice system sa bansa? Yung jury system ay isang sistema ng pagpapaira ng batas. Marami pong modelo ang nandyan sa iba't ibang panigyan kung paano natin papairanin ang ating batas. Yan po ay isang sistema at kaya ginagamit sa Estados Unidos, ginagamit sa ibang bansa. Kaya pag-aralan po natin yan, marami maaari natin i-adapt yung jury system, excepting crimes o mga heinous crimes. Kaya lang isang pagkutira niya ay mabilis ng pag-urusga ng mga nasasangkap. Paunahin pong pakinabang sa jury justice system ay ang pagsugpo ng korupsyon. Ang palakunan niyong isama din ang korupsyon na Pag-aralan natin na isama yan dahil isa sa mga problema sa ating bayan at isa sa mga problema na dapat bigyan ng mabilis na katapos. At una niyan, halimbawa, yung Amerika, federal form of government yan. Napakatagtag gobyerno na yan, ngunit nakita natin at because of the form of government, yan din ang country today. sa akin po pagkakaalam ang talagang nagpapatatag sa United States of America yung kanilang jury justice system. So ayan ha. Gusto subukan ni ex-CJ Puno ang hukuman trial by jury sa mga heinous crimes. Pero wag na bakit heinous crimes ano ha? Lahat na sapagkat tunay naman na ang checks and balances sa demokratikong gobyerno ay independence ng judiciary. Yan po yung susi doon 'Di ba? Hindi susi na malaanghel ang kalooban ng presidente, mga senador at mga kongresista. Kasi alam naman natin nakasabihan, 'di ba? Baliw lang ang hindi nagbabago ng isipan. At syempre, di natin malaman kung talaga bang baliw lang yung kumakandidato o nagbabaliw-baliwan. At wala rin tayong kakayahan na basahin ang puso't isipan ng mga kandidato kung ano talaga ang tunay nilalaman. Kung binobola lang tayo, nagpapapogi lang, alam mo na, bait-baitan, peg hanggang sa maluklok na doon sa rurok ng kapangyarihan bilang Pangulo at doon ngayon siya magnanakaw ng husto. May ganun 'di ba? O kaya palagay mo na siya ay talagang likas na mabuting tao. Pero dali mo na. Ang tukso nakaharap niya parang, 'di ba? Mahigit 1,000. I mean, by analogy, mga nagaganda, nagsisiksihan at mga nakahubot-hubad na babae ang nasa kanyang harapan. Ganun katindi ang tukso. Pagka ikaw ay ikaw may poder, ikaw magdidesisyon kung saan ibalandra, saan itapon ng mga kwarta ng mamamayan, naming mga mamamayan, di ba, siyempre lalapit sa iyo yung tukso.
Pambirang patis, ano? So, lahatin na natin CJ, ha? Ito naman, si Tatay Nene Pimentel. Ang tagal ko na kumbinsi ito, ano ha? Tagal, ano ha? Para doon sa kanyang pinopropose na hindi parliamentary, itong federalismo ay isama ang karapatan sa trial by jury. Pakinggan po natin siya. Tayo na, subukin natin ng Navy Republic sa Pilipinas. Alam naman natin pare-pareho na korupsyon ang nagpapahirap sa mga mamayang Pilipino. Pag walang korupsyon, 70,000 na pesos ang minimum na bawat Pilipino. Pwede. Wala naman pinipende. Wala naman yung OFW. Ang ex-CJ Puro was quoted as saying na ang kanyang exhibit number 1 sa federalismo ay United States of America. Kaya kanya kita nyo kung gandang buhay ng mga Amerikano at halos walang korupsyon sa kanila. Now, on the same breath, ang Russia ay federalismo din eh. Pero, nakatuka si Putin ngayon ang kinikilan ng hari ng kurakot sa buong mundo. Pero federalismo din sila. And so, siguro tayo, pwede ba po paano natin matutulungan ng korupsyon sa versyon ng federalismo na hinihain? Number 1, dapat tandaan ng taong bayan na hindi po ang sistema ng gobyerno ang mapapaayos sa pang-gobyerno. Dapat kasali ang tao pag-iwapan. Yun na nga, pag tulong-tulong ng mga tao bayan, tulad sa kasi binabagay ko, wala sa pakialam. Hindi, matuloy ang ibang mga hindi naman lahat. Pag sabi sa system, may corruption talaga. But in our Switzerland, ang Swiss for Federation, talagang masyadong aktibo. Kaunting gulo lang dyan sa pagpatakbo ng gobyerno, tanggal yung Prime Minister. Meron silang sistema na sinusunod under a federal parliamentary setup. I'm not advocating a federal parliamentary setup as a matter of gusto ko, federal presidential. Ayan ha, malinaw na malinaw sinasabi ni Tatay Nene Pimentel, no? Na hindi ang forma ng gobyerno ay susi para magkaroon tayo ng makatarungan at makataong lipunan. Bagkos, kailangan gumalaw-galaw ang mga mamamayan. Ito na nga eh. Sa hukuman trial by palakasan, hindi tayo pwede gumalaw eh. Di ba? Frozen delight po tayo. Pero kung meron tayong karapatan bilang mga juror sa hukuman trial by jury, iyon, pwede tayong gumalaw at pwede natin protektahan ng ating kapwa, mga brothers and sisters, dahil meron tayong kalasag at tabak laban sa mga traidor kawatan at mga abusado sa gobyerno. Di po ba? Ngayon wala ho tayo pambira. Kung yan nga si Laila de Lima, senadora na eh. Di ba? Tinablan ng kabuktutang hukumang trial by palakasan. Ano pa kaya? Tayo, ako, nahamak na tagapagnawa lamang para sa kapakanan, karapatan at kinabukasan ng mga mamamayan. Di ba? Ala naman akong posisyon sa gobyerno, wala naman akong kwarta para ipangsusuhol sa mga iyan. Di po ba? No? At ang sinasabi ni Tatay Nene, liwanagin ko lang ang Switzerland po ay tunay na demokrasya. Almost direct democracy nga sila eh. No? Trial by jury of the people po ang uso sa kanila. Kaya walang lusot ang mga kurakot doon. Meron pa sila dito sa atin, di ba? Meron tayong People's Initiative. Sila meron din. Ang kaibahan lang, pupunta lang sila doon sa kung tawagin nila ay kolon yata yun, kolon. Basta isang, kumbaga parang Plaza Miranda, katumbas dito sa atin. At para talakayin
Halimbawa, gusto nila ipawalang bisa ang isang panukalang batas o kahit na anong batas na. No ha? Diskusyon, pagkatapos butuhan sila. Taasan na ng kamay. Ha? Yun na yun. Diba? Almost direct democracy po ang uso sa kanila. No. Well, ang ibig ko pong bigyan ng magandang punto rito, nakumbinsi ko si ex-Chief Justice Renato Puno sa beauty ng trial by jury. Ganon din si Tatay Nene. Kaya nung sila'y kinumisyon ni Digong, Karma Digong, na limbagin ang freedom constitution, di ba? Federalismo. Inihain nilang dalawa yung panukalang ilagay sa Bill of Rights ang karapatan ng mga mamayan sa trial by jury. Guess what? Natalo sila sa botohan sa plenaryo. Sa madaling salita, yung pong mga lumimbag ng federalismo, freedom, bayanihan konstitusyon. Hindi po sila para sa kapakanan ng mga mamayan. Para sila sa sarili-sarili nilang kapakanan. Kapakanan ng mga abusado, ng mga traidor, ng mga drug lord, land grabbing lord, pogo lord, smuggling lord, mga mamamatay tao, at mga kawatang kuno ay politician. Malinaw na malinaw yan because action speak louder than words. Pambirang patiso. Nasaan na tayo? So, mabuhay po sila ni CG Puno at sana'y tanggapin na ni CG Puno ang hamon na tumakbong maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Alam nyo, may dalawa pong karapat-dapat din naman na maging Pangulo. Si CG Puno at si Mr. Justice Antonio Carpio. Huwag na kayo umilag. Gampanan po natin ang ating tungkulin sa bayan at sambayan ng Pilipino. Okay, so finally, back to PBBM po tayo. Roll BTR. Kayo po ba ay pabor na ipahiran sa bansa ang jury justice system o hindi? I have no opinion on the matter. I do not being a lawyer, and I do not know why our system has turned out this way. But pag-usapan natin. You explain to me why you feel that this is what we should be doing. We'll see kung talagang pwedeng gawin. We'll see if it is a workable proposition. It would be an honor, Mr. Senator, to be able to present to you the beauty of trial by jury. Now, so, malinaw po. Dati kasi siyang, senador pa lang siya nung kami nagkahuntahan sa Liga ng mga Broadcasters Media Forum, hosted by Lakay Rolly Gonzalo, po, ang aming Pangulo sa Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas. So, naging presidente na siya. So, ang hamon ngayon kay PBBM, put your money where your mouth is. Malinaw naman na namamayagpag ang kurakutan sa kabambayan sapagkat kontrolado ng mga kawatan ang hukuman trial by palakasan. Now, unfortunately, isang beses lang po akong tinawagan ng kanyang chief of staff ni Mr. Marcos. Di na naulit. So, walang nangyaring presentasyon ng beauty ng trial by jury sa kanya. I don't know kung bakit. Your guess is as good as mine. Pero, pwede namang ulit-ulitin natin yung presentation Hindi naman ako napapagod at hindi ko siya uurungan. So, eto, ang pangunahin pong dapat nating isa-isip, isa-puso at isa-katuparan ay ito.
Oh, where na you? Ah, here you are. Okay. Alright. So ito po ay demand democracy to end corruption. So may tatlong haligi po ang demokrasya. Unang-una dyan para sa akin, o pwede mo namang balik ta rin, i-rumble kung gusto nyo. Pero sa akin, ang pinakaunang-una dyan ay right to a trial by jury. That's one, ha? Tripod po ito para matibay. Paano bang tripod yan? Tatlo. Ito tatlo. Yan, tripod. Yan. Para matibay siya, hindi talaga siya, mahirap siyang itumba. So, pangalawa po, right to suffrage. At pangatlo po ay freedom of speech and of the press and of expression. No? Blah, blah, blah. No? Sapagkat po ito lang kasimple. Meron tayong freedom of right. No? Freedom of speech, no? Karapatan. Rights to freedom of speech, ano po. Pero, ano silbi ng ating karapatan maggawa kung hindi naman pinakikinggan? Nagtitengang kawali lang ang kinauukulan. No? Mayroon pa silang pinakikinggan sa ating mga pinagsasabi. Kahit nagngangawa na tayo, kaninang umaga, naghihiyawan na po yung mga residente doon sa may haligi sa Manila. Ano yun? Barangay 62 yata at 64 kung di ako nagkakamali. At ang sinasabi nila, wala pong due process na binigay sa kanila. Illegal ang demolition na ipinasasagawa ng malamang ay si Mayor Lacuna. Baka naghahabol. Meron siyang pabaon festival. Pambihira, So kaya sa pilitan niyang gustong palayasin ang mga kuno ay squatter doon. Squatter nga ba sila? Abay, teka muna. Alinsunod po sa Commonwealth Act 141, kapag po ang napagbigyan, Pilipino, 18 anyos patas, yun yung may mga karapatang bumili sa pamahalaan ng lupain, ay the residential o kaya ay ito ay agricultural. Palagay ko ito is agricultural, dahil medyo malawak-lawak ito hanggang 30 hectares po ang pwedeng bilhin noong mga panahong yun. At any rate, meron po yung kung tawagin nila ay stewardship on ownership. Kailangan mong pagyamanin. At kapag kasi hindi mo na pagyaman, yung binili mo, ibabawiin ng gobyerno yon para ibahagi doon sa nangangailangan at kayang magbungkal ng lupa. Ang mga tao po doon ay mahigit na, ay yung iba doon ay pinanganak at tumanda Diba? So sobra. Tatlong taon lang ang unang palugit. Kaya na ma-develop mo, pag hindi mo na ma-develop, ay titutuluhan ng sayo yung na-develop mo. At pag kayang na-develop mo, napabayaan mo, katulad niya, kung hindi niya pabayaan yun, bakit may mga nakatira? Na iba. Diba? So, ibig sabihin na alis na yung karapatan ng original na bumili, napunta na doon sa mga nakatira. At ang trabahong yan, para protektahan, yung kung tawagin nila squatter, ay trabaho yan ng Solicitor General. Pero nagtitingang kawali din. Nagtutulog sa pansitan ng hinayupak. Abogado ni Duterte. Yun ang trabaho niya. Tinalaga sa sarili niya ng ungas. Pambihira ang pati. So, yun pong ating karapatan doon, mga karapatan pagka binawaliwala ng gobyerno. Ano magagawa natin? Diba? Ang right to suffrage natin, dinadapurak ni yurak-yurakan, inaapak-apakan, binababoy sa kumulikotong. May magagawa ba tayo? Wala. Bakit? Kasi wala tayong number 1 na haligi, trial by jury of we the people. Iyon ang missing link. Pero lahat ng pangbababoy sa batas, sa saligang batas ng mga traidor at kawatan sa pamahalaan, na kuno ay politicians, wala pong mangyayaring ganon
no, kung tayo ay mga juror. Miski si Duterte, hindi dapat nakakulong yan doon sa The Hague, no, ha? Kung may jury justice system po tayo sa bansa. Ha? Bakit? Sa Davao pa lang kulong na yan. Diba? Doon sa kanyang mga pang-aabuso, yung DDS niya doon sa Davao. Doon pa lang sa Davao, kulong na siya. Hindi naaabot sa ICC yan. Well, anyway, yan po ang atin pong in a nutshell, ito po yung ating pinaghuhugutan ng ating pong advokasya. Ano ba yung pangalawa? No one is above the law. Di po ba? So, ang kailangan mag-people power revolution po tayo gamit ang ating mga sagradong boto. Sa mga hindi masyadong nakakaunawa o sa mga nagugulumihanan, ito pong Juro Revolution ay revolutionary movement idea, na pagpairal ng jury justice system sa ating bansa sa pamagitan ng sagradong boto, ballpen at balota. Alangan namang babalik pa tayo doon sa mga nakaraan na wala tayong karapatan na bumoto, at ang kailangan lang nating isa lang ang ating opsyon, di ba? Maghimagsikan, magrevolusyon gamit ang mga tabak at sibat. Lagpas na tayo doon . So dito na tayo, At itong atin siyempre adikain, ang revolusyon ay empowering, para magkaroon po tayo ng poder. We, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected bilang mga jurors sa grand jury at sa trial jury. Para hirayhas agad. Itong mga abusado, traidor, mga kawatan na kuno ay politician sa buong pamahalaan. So, para po yan ay ating para yan ay maganap, kailangan po nating maghain ng amenda sa Bill of Rights. Amenda numero 1 sa Article 3, Section 14, A and B. At nariyan po ang atin pong amenda. Walang sinuman ang maaaring kasuhan ng kriminal o sibil maliban na lamang kung mayroong akusasyon o sakdal mula sa grand jury na binubuo ng 16 hanggang 23 katao, 12 votes for indictment. Diba? At yung B, lahat ng akusado ay pagkakalooban ng pampubliko, patas at mabilis na paglilitis o again. Lahat ng akusado ay pagkalooban ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang hurado soberano o trial by jury of we, the sovereign people. Ito po yung ating amenda. Ngayon, ano po natin may isa sa katuparan nito? Magtatatag po tayo ng partido KKK Demokratiko 2.0, Demokratiko, puwersa nating sa hanay ng puwersa 99.9% it's a puwera. Paglilinaw, ang KKK 2.0 po ay unang K, katarungan, pangalawang K, kapayapaan, pangatlong K, kaunlaran. In exact order. Sapagkat hindi po tayo magkaroon ng kaunlaran kung wala po tayong kapayapaan. At hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan kung wala pong katarungan. At magkakaroon lamang ng katarungan kung jury justice system ang uso sa bayan. So ito po ang ating partido politiko, partido KKK 2.0 Demokratiko. Kumbaga pagpapatuloy lang po natin ang unsyaming himagsikan ng KKK 1.0. KKK, kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan na naharbat ng mga kawatang kuno ay politisyan. Ipinagkait sa atin sa Bill of Rights noong 1935 Konstitusyon, yung karapatan sa trial by jury sapagkat di sila makapagnakaw ng libre. And they cannot run our country like hell. So sa partido natin, partido KKK 2.0 Demokratiko, we,
the sovereign Filipino people shall run our country like hell. No more! So malinaw po yan, ha? Kung meron po kayong mga katanungan o higit pang kaalaman na gusto malalaman, abay pasyalan po lamang ang ating pong YouTube Juror Advocacy Channel, Mr. Juror Kit Kilatis Lagare. Pakishare na rin po ninyo ito. Yung video na ito, pagmumulat, para mas marami po tayong mamulat sa ating hanay, na may mga agam-agam pa dahil siyempre, ika nga, a confused mind will always say no. Diba? Kaya imulat po natin sila sa nagdudumilat na katotohanan. And then, eto marami siyempre ang, kumbaga, nagdududa, mga duduso. Maganda din naman yan at magduda tayo, no ha? Dahil kung hindi tayo magdududa, hindi natin matutuklasan ng mga anomalya. So, okay lang po, welcome na welcome dito sa ating partido. Ngayon, para po mapanatag ang kalooban ng kahit sino man. Unang-una, di ba, sa hanay natin manggagaling yung mga kandidato. Pipirma din po sila ng sagradong kasunduan sa mamamayan, na nakalagay sa loob ng sapat na panahon, siguro 3 buwan, sapat na yun, na siya ay nanungkulan bilang kongresista, senador o kinatawan, kapag ka ating napagtagumpayan bilang, siyempre, mga tayo mismo makinarya politika ng ating team juror, di ba? At kapag hindi niya sa loob 3 buwan na ihain itong amyenda, panukala nating amyenda para maging juror tayo, mga mamamayan, ay magre-resign siya. Pag hindi niya ginawa niyo, pwedeng gamitin ang kasunduang ito na pirmado niya para siya ay patalsikin sa pwesto. So, di ba, sapat na yun. Sapat na yun na para mapanatag ating kalooban na wala po tayong lukuhan dito. Lahat dito ay kwentas klaras. Ano ba susunod dito? Dali mo na, parang wala na yata sumunod. Dali mo na, atin lamang pong reviewin. Ito na, sagradong kasunduan na po yung ating last item sa episode ngayon. Po. And so, malinaw na mga kapwa ko, Itzapuera, na walang tutulong sa atin. Kundi tayo mismo. Huwag po natin asahan itong mga kawatang kuno ay politician na ilaban ang ating pong ang ating kapakanan, mga karapatan at kinabukasan. Marami sa kanila nangguguyo lang yan. Kung hindi man lahat sila nangguguyo at nanguuto lang yan. Ako ang inyong magiging boses sa Kongreso, sa Senado. Anak ng baka, namin kailangan ng boses mo. May boses na kami sa social media . Ang kailangan namin, tugunan mo ang iyong tungkulin. Nanumpa ka, di ba? To defend and protect the Constitution, execute its laws, and do justice to every man. Diba? Now, ang pangunahin pong mitiin at adikain ng sambayan ng Pilipino ay nakapaloob, nakaukit sa preamble. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, diba? In order to create a just and humane society, diba? Just and humane society, diba? Isang makatarungan at makataong lipunan, therefore, makadiyos. At ano ang panukala mo? Ikaw ba ay nakahanda? Ang hamon ko sa bagong set ng yung 12, kung hindi sila 12 Judas, di ba? Ay sila ay 12 mga anghel, heaven sent, Hamon ko sa inyo, ihain ang amenda sa Bill of Rights. Ilagay ang batas sa kamay ng mga mamamayan bilang mga jurors. Kaya nyo?
Ganon din ang hamon kay Pangulong Marcos. Sertipikahang urgent. Sige kayo. Kung ayaw nyo, di kami. Di ba? Puwersa 99.9% sa pera. Wala man tayong kwarta sa damakmak ang ating sagradong boto. Kung tayo magkaisa sa Juro Revolution, People Power Revolution, lahat ng babangga sa ating partido KKK 2.0 Demokratiko, giba! Malinaw po yan. So hanggang dito po muna ating programa sa episode na ito. Ano po? Dapat lang juror ka. Kung pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po. Lamang PhD Public Administration honoris causa. May God bless us all. May God bless Philippines. Thank